Dito may kainan, inuman, kwentuhan, at syempre, One Piece! good evening guys, ako si Koy. Ako si Mark. Rai, M. Okay, unahin na muna natin yung combination ng Tommy Reversi and MMA combo. Alam mo ano no? MMA, no? Mixed Martial arts, no? Ginamitan ni Imo ng jiu-jitsu, no? Malupit eh. kasi pwede naman napapatumbling yun eh. Yung kalaban. Nabe-flip. Diba? Ang ganda ng combination nilang dalawa. Tulad nga ng sinabi ni Imo, sobrang taas ng pride ng mga Giants na tipong patayin mo na lang ako kaysa maging alipin mo na mentality. Kaya dapat talaga na yung moral muna yung unang ibababa. At dahil sa pag-flip ni Imo isa-isa ng mga Giants, lalo na sa mga captains na si Dory at Brogy, mas lalong bumababa yung moral nila. Yung moral nila. Ito rin yung fuel para ma-release ni Killingham yung MMA. Okay, mag-release. Pag mas natakot yung mga Giants, mas nakakatakot at mas malalakas yung mga Nightmare Monsters na masasamon ni Killingham, which is true. Kasi yun nga, di ba? Yung mga bata nga, iniisip nila, devils, naging devils yung mga tatay at mga ano nila. Tatay, tita, ganyan. Yun, yung iniisip nila. Tito. Okay. Ang question ko lang is, may drawback pa ba yung paggamit ni Killingham at Imo ng skills nila? Or parang nanenegate na dahil sa immortality nila? Okay? Possible awaken na yung kay Imo, di ba? Yun nga. In short, para siyang Edo Tensei talaga. Tulad ng pagsamo ni Madara nung malaking meteor. Tsaka, hindi pa rin natin alam kung Devil Fruit ability ba yung ginagamit ni Imo or God skill. Kasi wala pa talaga tayong idea. Siya na yung demonyo talaga. Oo. Si Imo. Basta simula nung mural, may mga ano na talaga. Deity. Gods na lang, mas madali. Yun, okay. Yun nga, ang question pa is, may drawback pa ba? Parang overpower na masyado yung... Kasi kung Devil Fruit user talaga ni Imo, if may drawback yun. Baga parang stamina pa rin. So parang Stamina pa rin. mas sanay lang siyang gamitin in a wider scale. Siguro theoretically speaking na parang Theoretically speaking. hindi kasi 'di ba alam natin na si Imo is parang ito theory lang 'di ba? Isip lang naman na way back buhay na siya. Joy Boy era. 100 years ago. Imagine mo na on that point, on that era, ginagamit niya na yung Devil Fruit. What more kung in that 800 years span is napag-aralan niya ng matindi yung Devil Fruit. Basically, boss, ang tinutukoy mo, yung mastery ni Imo sa Devil Fruit niya. Kumbaga, yun. Grabe na talaga. Kumbaga, may PhD na. PhD na nga, no? Siya na nga yung pinaka-pick sa PhD pa, no? Kaya, natin kasi mahirap din kasi Imo kasi wala pa siyang proper introduction regarding sa hindi pa nagsasalita yung narrator. So sige, kung pass na muna tayo kay Imo kasi alam natin na wala pa. Kumbaga parang ito pa, yung sa mga form ng Gorosei, alam lang natin na kung ano yung form. Pero walang sinabing Devil Fruit. Type, Devil Fruit. So one type wala. Walang classification. Ng One Piece ito. Napapaisip ka talaga. Okay. Yun na lang. Ang question na lang is yung... Out of nowhere, biglang nagmura na buwisit ang puto. Parang sumuko na siya eh. Diba? Alam mo yung meron kang nakausap na bobo sa internet. Tama ka. Kaya nga nandito tayo, di ba? Kaya nga nagkaroon ng One Piece dahil pag-uusapan natin yan. Ano na tuyo? Nakrocodile ka ba? Okay. Yun nga, skip muna natin si Imo. Kay ano na lang, Killingham na lang. Ano sa tingin nyo? Kay Pogi. Ay, Pogi! Bigyan ng Pogi.
Tama, Ano ano, kaya sa tingin nyo kay Killingham? Kasi syempre, may drawback yun. Tsaka isa pa, nagsamon na siya nung first batch. Tapos nagsasamon pa siya ngayon ng second batch. Tingin ko, di ba, sinabi nga ni Boss Ray kanina na nakadepende na to sa stamina. If ever na since meron silang quote-unquote immortality, di ba? Hindi ba sila napapagod? Kasi nga, kung di sila namamatay, si Bimbo nun, di rin sila napapagod. Hindi sila nakakaramdam ng fatigue. Kasi kapag si Luffy nahihipaglaban, napapagod siya. Meron limit kapag ginagamit niya yung Gear 5. Ito bang mga God's Knights, sobrang araw-araw silang trained. Sobrang batak na batak sila sa laban na basic na lang sa kanila mag-exert ng ganito karaming Devil Fruit skills or hindi talaga sila nakakaramdam ng pagod. Yun nga, ang iniisip ko nga is... Sobrang patak, no? Tapos kabeta yung droga-droga, no? Yun nga, ang iniisip ko lang ba is malaking tulong din ba yung pagkakaroon ng pag-grant ni Imo ng immortality sa kanila? Yung tanong ni Boss M sa amin, itatanong lang din namin sa inyo. Ang question ko lang is, may drawback pa ba yung paggamit ni Killingham at Imu ng skills nila? Or parang nanenegate na dahil sa immortality nila? Possible awaken na Kasi yung kay parang Imo, ano di siya ba? yun nga, in short, parang siyang Edo Tensei talaga, tulad ng pagsamon ni Madara nung malaking meteor.